Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinanong niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya, mga kapanalig. At natutuwa naman ako sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating TV Maria. God bless you all. Wherever you are, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na patuloy na tumatangkilik sa ating mga pagdinilay-nilay, lalo na salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay December 24. Aba, ibisperas po ng Pasko at huling araw po ito ng Simbang Gabi. Yun. Sa congratulations po sa mga nakapagtaguyod ng kanilang Simbang Gabi. 9 mornings or evenings po yan. At ang kasabihan nga po, together with the prayers of Mama Mary, kung ano man ang iyong prayer request, ay ialay mo sa Panginoon through Mama Mary at yan ay ipagkakaloob sa iyo. Amen? Amen. Ngayon, ano po ang mensahe ng Panginoon sa atin? Sa Ebanghelyo po, ay ito po yung ipinanganak si John the Baptist. Natatandaan po ninyo sa Simbang Gabi, na nung sinabi ng anghel kay Sekaraya, "Oy Sekaraya, magkakaanak kayo ni Elizabeth." Ay hindi naniwala ito si Sekaraya. At sabi, ano kaya? Senior citizen na kaya ako? Manganganak pa ba yung asawa ko? Matatanda na kami. Ay nagalit ang Arkanghel Gabriel. Sabi, "Ikaw ha?" Dinadramatize ko lang ito. "Ikaw ha? Ang ganda ng balita ko sa'yo, hindi ka naniwala. Dahil diyan, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo." Ngayon, natupad na nga, pinanganak na si John the Baptist, kaya nakapagsalita na uli. At katulad ng lahat ng mga ama, tuwan-tuwa pag nagkakaanak. At naku, ang daming mga pasasalamat sa Panginoon Diyos, salamat sa mga panalangin nilang pinakinggan ng Panginoon, at tuwan-tuwa sa kanilang anak. At sanggol pa lamang isasabi, "Naku, ang galing ng anak ko ito magiging ganito, magiging ganon, paglaki." Ay talagang ito ay hahangaan, ito ay kikilalanin, ito ay magiging matagumpay. Ganyan din po ang sitwasyon. Ay di pinanganak ni si John the Baptist, na puno ng Holy Spirit si Sekaraya. At dahil sa puno-puno siya ng Holy Spirit, nagsimula siya ng papuri sa Panginoon Diyos. Papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos, hindi lamang na pinagkalooban sila ni Elizabeth ng anak, kung hindi, ito'y pagkilala ni Sekaraya na ang Panginoon ay hindi nakalimot sa kanyang pangako na magpapadala ng Mesiyas o tagapagligtas. At batid niya na ito, mananakop na ito ay pangungunahan ng kanyang anak na si John the Baptist. Yan ang pangako ng Panginoon na dahil sa kanyang awa sa sangkatauhan ay ipinangako niya na magpapadala ng mananakop upang tayo iligtas sa kasalanan at sa kasamaan at tayo ay maging malaya, mga anak ng Diyos, patungo sa kaharian ng langit. Yun. Ngayon, kasabay nito, sinabi niya, ang papuri sa Diyos at pasasalamat sa kanyang anak na si John the Baptist, sa sanggol pa nga. At sabi niya, in-acknowledge niya kung ano ang role nitong John the Baptist na ito. Sasabihin, prophet of the Most High, propeta ng kataas-taasan, mangunguna sa Panginoon upang ihanda ang daan ng Panginoon sa kanyang pagdating. At itong mananakop na ito ang siya magbibigay
ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga, sabi nga ni Zacarias, patuloy siya. Pinupuri niya ang Panginoon Diyos at sa role ng kanyang anak. At sinasabi niya, itong mananakop na ito ang magiging liwanag sa mundo na magpapalaya sa kadiliman ng kasamaan at tayo ay kanyang ihahatid sa buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, ito po ang kwento ng Zacariah. Ano ang mga aral sa atin? Una, laging manalig at sumampalataya sa Panginoon Diyos. Huwag tayong magdududa sa pagmamahal ng Panginoon. Yes, hingin natin ang kanyang liwanag, kanyang guidance, pero huwag nating pagdududahan ang pagmamahal ng Panginoon. Sapagkat kailanman hindi kalilimutan ng Panginoon ang kanyang pangako. Remember si MacArthur, I shall return. O pagkatapos ng ilang taon, bumalik nga at tinupad niya ang kanyang pangako. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya patuloy tayong mananalangin kung tayo may mga kahilingan sa Panginoon, patuloy tayong mananalig sa Kanya, at kailanman hindi natin siya pagdududahan sapagkat nothing is impossible with God. At kung ano man ang naging role ni John Baptist, kanya yun. Tayo meron din mga role sa buhay natin. Ako bilang pari, yung iba'y madre, yung iba'y engineer, yung iba'y teacher, yung iba'y police, yung iba'y sundalo. Ano man ang role mo sa mundong ito, gawin mo ang lahat upang makapagbigay puri sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng istasyon mo sa buhay na ito. Mga kapatid, hindi pa man, bisperas ng Pasko, allow me to greet everyone a blessed Merry Christmas to all of you.